Bunsod ng kamakailang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na umano'y isuko na lamang ang partikular na bahagi ng teritoryo ng bansa, nagpatupad ang Senado ng resolusyong pinatitibay ang pagtatanggol sa soberanya ng West Philippine Sea. Ayon pa kay Dr. Jose Goytia na pinuno ng ABKD, walang isusukong karapatan ang Pilipinas. Ang ulat tutukan rito. Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa mapanuligsa na pahayag laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta hinggil sa Kalayaan Island Group. Hindi po natin pwedeng saklawin yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Ang pinag-uusapan natin, land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo, yun ang pinagbabawalan tayo. Kasabay ng pag-aproba ng resolusyon, iginiit ni Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD Chairman Emeritus Dr. Jose Goytia na malinaw at matibay ang legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi ito dapat pinapahina ng mga panawagang pag-urong. Anya, kapag ang walang batayang pagdududa ay ginagawang normal, unti-unting nagiging pagsuko ang anyo ng pagiging maingat. Binigyan din niya na ang karapatan ng bansa ay nakaugat sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pinagtibay ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa bansa. Dagdag pa ni Goytia, hindi kailanman naging usapin ng opinyon ang soberanya at karapatang pandagat dahil malinaw itong pinatutupad ng nasabing patakaran. Sa bahagi naman ng Philippine Coast Guard o PCG, kung saan sinabi ni PCG Commodore J. Tariela na ang paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea ay hindi dapat kwini-question, kundi ito'y usapin ng tungkulin sa bayan. Inanyayahan pa ni Tariela si Senador Rodante Marcoleta na bumisita sa Kalayaan Island Group upang makita mismo ang sitwasyon sa lugar at ang presensya ng mga Pilipinong naroroon. Sa bahagi naman ng Senado, iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang suhestyong isuko ang Kalayaan Island Group ay katumbas ng pagsuko ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, mahalagang kontrahin ng Estado ang disinformasyon at paninira laban sa mga institusyong nagtatanggol sa soberanya ng bansa. Napakahalaga na ating isinusulong yung rule of law at yung ating sandigan ay yung international law. Hindi natin maaring labanan ng puwersa ang China. We cannot fight in the area of brute force. And that's why we are fighting in the area of the arbitral ruling, the UNCLOS, the rule of law, international law. Nilinaw ng mga mambabatas na ang resolusyon ay hindi laban sa sinumang personalidad, kundi paninindigan sa karapatan at dignidad ng Pilipinas. Bahagi pa ni Goytia, ang mensahe ay malinaw. Ang West Philippine Sea ay hindi sinusuko, hindi pinagpapalit at patuloy na ipagtatanggol sa ilalim ng batas at ng pambansang prioridad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inihayag ni Senadora Risa Ontiveros na handa siyang gampanan ang anumang papel na iatas ng United Opposition kabilang ang pagtakbo sa mataas na posisyon sa 2028. Nilinaw niyang walang napag-usapang kandidatura sa kanilang pulong at nakatuon lamang ito sa mga prinsipyo at direksyon ng oposisyon. Ayon pa sa senador, mahalaga ang pagkakaisa upang makapag-alok ng alternatibo sa darating na halalan. Puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob
sa gitna ng maraming hamon. So, habang mas nagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa, no? Para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. Sa ibang balita, nakipagpulong si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa OPAPRU Secretary na si Carlito Galvez Jr. upang palakasin ang Peace and Development Initiative sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Bukod sa decommissioning payouts, tututok ang ahensya sa case management para mas maayos na pagbabalik ng dating combatants sa komunidad. Layunin ng programa na matiyak ang pangmatagalang kapayapaan at kabuhayan sa rehiyon. Samantala, sinibak na sa pwesto ang buong police unit ng Regional Mobile Force Battalion 14B bunsod ng pagkasangkot sa umano'y hazing o pananakit ng mga ito sa mga bagong talagang pulis. Sa halip na isang regular na paglipat sa kanilang bagong assignment sa Lamitan, Basilan, isinailalim umano sa marahas na initiation rituals ang bagong graduates. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bukod sa 70 tauhan ng nasabing unit, sinabak din sa pwesto ang 12 non-commissioned police officers na sangkot sa isinagawang hazing rights. Dagdag pa ni Tuanyo, nasa 18 na ang mga formal na naghain ng reklamo kasunod ng insidente at inihahanda na rin ang mga kasong administratibo na isasampa laban sa mga pulis na sangkot. Sa parehong ahensya, nasagip ng Philippine National Police o PNP ang 14 anyos na dalagita sa South Cotabato matapos mapigilan ang planong papamanhika na nagre-resulta sa iligal na pag-aasawa. Isinagawa ang rescue operation ng pulisya at MSWDO kasunod ng ulat mula sa paaralan ng biktima. Ang menor de edad ay nasa kustodiya na ng MSWDO at sumasailalim sa psychosocial support alinsunod sa anti-child marriage law. Samantala, dating House Speaker Jose De Venecia Jr. pumanaw na sa edad na 89. Si De Venecia na mas kilala sa tawag na JDV o Manong Joe ay nagsilbing Speaker of the House ng 5 beses. Ang aming pong pakikiramay, may you rest in peace, Speaker JDV. World News alas 8. We signed with Vice President Vance just a few minutes ago today the joint statement on the completion of negotiations on the 123 agreement for peaceful nuclear cooperation between the governments of Armenia and the United States. This agreement will open a new chapter in the deepening energy partnership between Armenia and the United States. It will contribute to the diversification of Armenia's energy resources by implementing safe and innovative technologies. I also expressed my gratitude for the long-standing support provided to Armenia by the United States in the field of nuclear security, nuclear safety, and I expressed willingness to further develop sectoral cooperation in areas of greatest importance to both countries. We have also made significant progress in the fields of Armenia-US military and defense partnership. In continuation of the bilateral long-standing security cooperation and the Eagle Partnership military exercises ongoing for 3 consecutive years now, Armenia acquired from the United States VBAT unmanned aerial vehicles, the effectiveness of which has been proven through extensive use experience and which will significantly contribute to strengthening our defense capabilities. I expressed hope that this transaction, implemented under the US's Foreign Military Sales Program, will serve as a basis
for expanding our future cooperation. We're also very proud to announce that our nations have completed negotiations on a 1-2-3 civil nuclear cooperation agreement. Now, once that is completely stood up, it'll pave the way for American and Armenian companies to strike deals on civil nuclear projects. That means up to $5 billion in initial U.S. exports, plus an additional $4 billion in long-term support through fuel and maintenance contracts. This is the classic win-win for both Armenia and the United States of America. It means stronger energy security for my own country, and it also I think means stronger energy security for Armenia, and it's also going to create a lot of new jobs back home in the United States. I also was very happy with the Prime Minister just a couple of minutes ago to see some of the new drone technology that we will be selling to Armenia. As President Trump knows very well, the very best way to ensure that you have peace is to establish real deterrence. And the best way to establish real deterrence is with the best military technology in the world, and the United States has that. And for the first time, we are announcing a major sale of military technology, $11 million in surveillance drone technology to the Armenians and to our good friend, the Prime Minister. He's going to use that to secure his country and to make sure that the peace that we're creating sticks. That means for the United States, more jobs and more investment in our own defense technology sector. So let me just close here by saying that what's happening here today is truly historic. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Kumakalat na umano'y suspensyon ng klase bunsod ng Nipah virus, fake news. Aumento sa presyo ng produktong petrolyo, umabot na ng piso kada litro. Classroom shortage, panawagang sugpuin ni Senador Raffy Tulfo. Senate resolution para sa pagtatanggol ng soberanya ng West Philippine Sea isinulong. Higit 70 pulis sa BARM na umano'y sangkot sa hazing, sinibak sa pwesto. 14 anyos na dalagitang sapilitang ikakasal sa Cotabato, sinagip ng PNP. Katas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.